morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang mabuting misis at ina. Ang mabuting misis at ina. Ayon po sa kapitulo 31 ng Kawikaan, Proverbs 31, binigit po roon ang ilang magandang katangian ng isang mabuting misis at ina. Ay nga po sa verse 10, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Ngayon po, ano po mga katangian na binanggit sa kapitulong ito o sa isang mabuting misis at ina? Isa pong paulit-ulit na binanggit na katangian ay ang kasipagan at hindi po katamaran. Ay nga sa verse 13, sabi roon, wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga sa paghahabi ng telang lino at lana. Ayon po sa verse 15, bago pa sumikat ang araw ay nihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain na makatulong sa bahay. Ayon po sa verse 17, ganyan may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. At sa verse 27, sabi po roon, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. So, mga minamahal, ang mabuting misis at ina ay maawain at matulungin din. Maawain at matulungin. Ayon po sa verse 20, matulungin siya sa mahirap at sa nangailangan bukas ang palad. Ayon po sa verse 26, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. At dahil po sa mga mabuting katangian po ng misis na ito at ina na ito, ayon po sa verse 29, sabi po roon, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahigit ka. Yung mga po sikapin po ng bawat misis, no? Bawat ina, sila ay magsikap na maging tulad ng binanggit sa Biblia. At tawagan rin po ng mister at ng kanyang mga anak din ang karampatang pagkapasalamat at pagpuri para sa kanya, isang mabuting misis at mabuting ina. Maraming salamat po.